Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, hala, lagot na, BP Sara malaking pasabog, lihim binunyag, PBBM tamba nataranta, cheese nilaglag, nako. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Baan at Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Yan, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin ulit simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may isa na naman pong congressman ang umatake kay Vice President Sara Duterte at parang kamping-kampi at ipinagtatanggol nga itong si Romualdez, no? Ito po mga kababayan, ako, nung mga nakaraang administrasyon nandyan rin naman yan at iniidulungan natin ito ito si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers. Nako. Yan mga kababayan ano po ang sabi niya? Eto. This only proves that truly in his steering of the house. Nako. He follows the dictum of action speaks louder than words. Tamba daw mga kababayan ay more on action, no? Hindi sa salita. Bagay sa pamimigay ng ayuda ay talagang mararamdaman mo talaga na hindi nagsasalita kasi nilalagay lang yung muka doon sa mga supot, di ba? Ito. Ramdam ng taong bayan ang trabaho ng Kongreso ngayon bagamat maraming bumabatikos, ngunit hindi magbabago ang direksyon na ihatid ang serbisyo ng gobyerno sa tao at gawing layunin na ang tunay na pagbabago sa ilalim ng bagong Pilipinas. Teka lang Ihatid ang serbisyo. Kapag sinabi mong ihatid, it is something for like execution di ba? Executive na po ang may trabaho kasi sila po ang maghahatid. Ang trabaho po ng isang congressman ay legislative mga kabayan, di ba? Gumagawa sila ng batas, tapos yung batas na yon ang magdi-deliver, ang mag-execute yung nasa executive department, branch, di ba? So bakit parang may mali mga karabin natin? Di ba dapat hindi po sila ang naghahatid mismo sa ating mga kababayan ng mga pamimigay ng ayudang yan? Di ba dapat ang naghahatid yung nasa executive? Ano ba ang nasa executive department? Like the president, the vice president. Kung ayuda naman, ang the best na executive department po ay DSWD. Diba? Yan po dapat yung nagbibigay. Hindi po si Speaker Romualdez, mga kababayan. Paano mo ngayon masasabi yan? Congressman Barbers, no? Ito, napapansin ko lang, parami po ang mga sumisip-sip dito kaya, Romualdez, mga kababayan. Alams na, baka may kapalit ng mga itong pagsisip-sip nila. Di ba nung isang araw lang, binalita ko rin sa inyo yung representative rin ng Davao del Norte na si yung Zamora, di ba? Binalita ko rin na binanatan si BP Sara at eto na nga si Representative Barbers naman ipinagtatanggol po sa pambabatikos ng ating mga kababayan itong pamimigay ng ayuda o kung ano pa man, no, na ginagawa nitong ni Romualdez, mga kababayan. So napapansin natin, parami ang mga congressman na nagtatanggol, kung hindi man nagtatanggol, humihimod sa puwet ni Tamba. Kaya magtataka tayo mga karibin natin, ano ba? May kapalit ba ang mga ito?
Malamang. Oo. Okay, give me your proposal sa mga project ninyo, ha? Parang sa school lang, 'di ba? May mga proposal muna. Na, yung tinatawag na sana na master plan, 'di ba? Baka walang master plan 'yan, ha? Magaya sa 5,500 flood control project. Nako. Oh. Alam niyo na, anong gagawin dito kay Congressman Barbers kung ano ito, kung kumandidato man ito. Ha? Alam sa natin. Ito pa mga kabayan. Ito, palakpakan po natin. Ito si, ang susunod natin ipapakita, si Congressman Paulo Duterte. Ito yung kanyang panukala sana, no? Kasi alam ko namang hindi ito lulusot dyan sa, sa Kongreso. Ito yung title ng from GMA News. Yan, Paulo Duterte files bill requiring random drug test for government officials. Nako, palakpakan po natin. Ang kaso lang dito mga kabayan, every 6 months of elected and appointed officials with the president not exempted from those who may not be selected. Nako. Pati presidente walang exemption. Diyan sa panukalang bill na yan, no? Sana ay makalusot. Ang problema diyan eto, kahit hindi natin kahit hindi natin isipin yan, hindi talaga yan, lulusot. Kasi hawak nila yung hawak po nila yung buong Kongreso at Senado. Ngayon, kung babaliktadan mga ito, yan posible siguro itong bill ni Congressman Paulo Duterte makalusot. No? At maganda po ito. Para malaman natin kung sino yung mga bangag at kung sino yung mga hindi. No? Malamang kung ano tayo ngayon dyan. For example, napas agad yan. Malamang, ay yung mga nasa Kongreso ngayon, nasa Senado, na palaging kasama ng mga bangag, wala na. Hindi na yan, pahuli-huli yan, magpapahuli yan sa sa testing. Nako. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Maganda talaga ito, di ba? Na bill ni Congressman Paulo Duterte. Problema lang, baka lang naman, baka hindi po ito makalusot dito sa Kongreso. At pagdating sa Senado, ibang usapan rin kasi may mga rin doon may mga gwardiya rin, di ba? Pero maganda po itong sinasabi dito ni Congressman Paulo Duterte. Palakpakan po natin. Okay, ito na nga mga karbi natin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera. Makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. And you So intend wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. VP Sara, dahil po sa mga revelasyon, 2 pasabog na po. Ngayon daw may pangatlo ng pasabog. Sa 2 pasabog po, hindi na po umubra na nagpapakyut lang po si Quezon Escudero. Ngayon po, no? Siguro napagsabihan, para saan pa na ikaw ay Senate President kung hindi ka atake? Umatake na rin po. Okay na yan. Okay na po yan. Kulang kayo.
umatake na po ang bagong attack dog versus Sara Duterte. Walang iba kundi si Chis Escudero. Siyempre, siraan ang mga Duterte. Hindi po kami, ano po ba pinagsasabi nyo, babanatan nga natin si Chis. Bakit naman kami kakampi kay Chis? Kilala na namin si Chis, pero ngayon po lumantad si Chis na siya po ay attack dog na. Tama nga naman. Umaatake na si Sara Duterte. Narindi po sila. Noong tahimik si Sara Duterte, binabanata nila. Ano ba naman yung si Sara Duterte? No comment sa lahat. No comment sa lahat. Natural. Parte pa siya ng administrasyon. No? Tahimik siya nagtatrabaho. Tatanungin niyo siya ng mga trabaho ng ibang departamento. Natural, tatahimik siya. Pero ngayong hindi na po siya parte ng administrasyon, makakaasa po kayo. Yung panalangin ninyo, marami kayong panalangin na pag pinagbigyan kayo, nagagalit kayo. Dati sinasabi nyo, bakit hindi nagsasalita si BP Sara? No comment siya palagi. Ngayon nagsasalita na. Bakit salita siya ng salita? Walang paglalagyan sa inyo. Pag tahimik si BP Sara, galit kayo. Pero kapag si BP Sara nagsalita, hindi nyo kayang sagutin. Dito pa lang po tayo sa mga sagot. Natural po, si Chis Escudero. Akala natin, ano kaya si Chis Escudero? Ano kaya gagawin ni Chis Escudero? Ako, matagal ko nang alam. Kaya yan Senate President. Kaya nilagay yan ng Senate President para, alam nyo na. Ngayon po, lantad na lantad. Para mag-i-attack dog laban sa mga Duterte. Hindi kaya ni Subiri. So yan mga kabayan, anong masasabi nyo dito kaya Senator Chis Escudero, bagong attack dog ng administrasyon laban po sa kay BP Sara at sa mga Duterte mga kabayan. So, ano man po ang inyong opinion, komento or kritisismo patungkol sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.